Let's roll in. Get on. Uy, magnanaw pare! O pare, tignan mo si Manang ko, kawawa naman. Tulungan natin pare. Sige pare. Ano bang nangyari sa inyo Manang at saan ba kayo pupunta? Nabangga kasi ako nung lalaki kaya natapon itong paninda ko. Ibenta ko sana sa palengke to. Kawawa ka naman Manang, di man lang kayo tinulungan. Ayos lang ba kayo, Manang? Ayos lang naman. Maraming salamat sa tulong niya ha. Hay, napakahirap naman nito. Oo nga, napakarami pa nito. Kung puro kayo reklamo, tsak na matatagalan kayo. Bilisan nyo para may deliver na yan. Anong itinitingin-tingin nyo dyan? Galaw na! Din pala kayo nagtatrabaho. Oo Manang, kayo po, saan po kayo pupunta? Doon sa dulo, doon ang bahay namin. Ganun po ba? Mag-ingat po kayo. Ay, siya nga pala. Total malapit lang naman dito ang bahay namin. Doon na kayo na maghapunan. Magluluto ako bilang pasasalamat sa pagtulong niyo sa akin. Ako, maraming salamat po. Walang anuman. Hindi ko kayo binabayaran para makipagkwentuhan. Bumalik na kayo sa trabaho nyo! Andiyan na si boss. Mamaya na lang po ulit. O sige, basta pumunta kayo ha. Opo. Sino po sila, Nay? Sila yung mga tumulong sa akin kaninang umaga nung matapon ang mga paninda ko. Ganun po ba? Tulungan ko na po kayo dyan. Salamat. Magandang hapon po. Magandang hapon. Pasok kayo. Pasok. Ito. Hindi kayo. Pasok. Maupo kayo. Pasensya na sa aming munting tahanan na. Sandali lang at maghahain lang ako. Doon pala kayo nagtatrabaho. Oo Manang. Hindi ba't bawal ang pagpuputol ng puno? Wala po kasi may pagkukuha ng pera. Kahit na, masama pa rin yun. Kung ako sa inyo, maghahanap na lang ako ng bagong trabaho. Oo, Manang. Panandali ang trabaho lang yun. Anak, kakain na! Opo, Nay! Puwersa, hinahanay po ngayon ng mga eksperto ang Super Typhoon Yolanda bilang isa sa pinakamalakas na bagyong naglandfall sa kasaysayan. Gaano nga ba katindi ang lakas ng bagyong ito? Alamin natin ang latest tungkol sa Super Typhoon Yolanda mula sa ating resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Magandang gabi, Jessica. Muli ngang tumama sa kalupaan ng bagyong Yolanda at sa pagkakataong ito ay... Maraming salamat po sa pagkain, Manang. Walang anuman. Mag-iingat kayo ha. Manang, una na po kami. Sige. May pasok pa kayo? Hindi ba't nabalitang may bagyo na? Hindi naman po makulimlim, Nay, tsaka wala pa pong mabala galing sa eskwela. O siya, sige, mag-iingat ka ha. Dala mo ba yung payong mo? Opo, Inay, mauuna na po ako. Okay class, I just received an announcement from the office of the school principal. Classes are now suspended. Quiet!
Sadyang bawat survivor po ng Super Typhoon Yolanda ay merong kanya-kanyang kwento kung paano po sila nakaligtas. Bagamat po ang aming team ay merong sariling kwentong hindi malilimutan, ang mga eksena at imahe po naman na aming dinatnan ay isa pang nakaukit na po sa aming isipan. Ito ang mga eksenang unang napanood sa buong mundo na siya ring nagpatunay kung gaano kalaki ang pinsalang iniwan ng Super Typhoon. At ito rin ang mga unang imaheng naging daan para magkaisa ang maraming bansa na tumulong. Bit-bit ang mga walang buhay ng anak, mga bata at matatandang nakahilera. Na puno ng putik at bumubula pa ang mga bibig. Matapos ang isang taon, ito na ang itsura ngayon ng Fisherman's Village Elementary School. Nung dumating po yung mga donors natin, yung unang-una pong tumulong sa amin ay ang UNDP. 22 po ang namatay mismo dito sa room na to. Yung mga evacuees natin yan dito, yung mga families. So 22 ito po. At saka yung mga bata namin na nag-aaral dito ay 60 po lahat. At saka yung dalawa po nating guro ang namatay dito din sa bagyo. Nakabangon na po kasi po ay bumalik na po yung normal na namin yung klase namin because of our repaired classrooms. At saka yung ventilation ng classroom ay okay na po, sir. Sa aking pagbabalik tanaw, pilit kong hinanap ang mga taong aking nakasalubong habang kami naglalakad patungo ng Tacloban City proper. Isa na nga rito ang babaeng ito. Sa panahong yun, siya'y duguan. May mga pasa sa kanyang mukha at balisa. Hinahanap niya ang kanyang pamilya na ikanya'y nahiwalay sa kanya sa kasagsagan ng storm surge. Kasama na rito ang kanyang anak na wika niya'y kanyang nabitawan. Sa panahong yun, hindi ko na nakuha ang kanyang buong pangalan at kwento. Alam mo, naawa kay Manang. Napakabuti pa naman ng ina at napakabait pa ng kanyang anak. Oo nga, binabagabag nga ako eh. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Manang na babalik at babalik din ang paninira sa inang kalikasan. Kung itigil na kaya natin ito, madami pa naman sigurong ibang trabaho. Malaki nga ang kita, pero buhay naman ng kalikasan ng kapalit. Oo nga, tama ka.